bakit po ba sinasabi na Yes. panglalaki lang ang heart disease? Lagi nating naririnig po yan. Pero yung pala, pati pala babae, problema din natin yan. Go ahead po. Opo. Usually po kasi, thank you, Attorney Dot, for that question. Kasi usually, based sa ating epidemiology or based po dun sa mga data na nakuha natin, marami rin nga po talagang lalaking pasyente po ang nasa data po natin. Pero hindi po nagkakalayo actually. Around 58% to 59% sa mga lalaki, pero ang mga kababaihan po almost humahabol na po. Nangyayari po 'yun kasi nung unang panahon, 'di ba po mas prominent ang lalaki, okay? When it comes to their position in everything. Pero po sa totoo lang talaga ang ating pong datos po ngayon or mga data po ngayon, mas marami na pong babae ang nagpa-participate. That's why nakikita ho natin na yung mga natatala po na ngayon ng mga sakit na usually cause of death or yung mga predominant or prevalence po ng mga sakit lalo sa puso, dumadami na rin po ang kababaihan po. So, hindi naman siya myth, pero nababago na po ang ating data about it po. Siguro dahil nga rin po sa Okay. yung mga kababaihan po natin, mas nagiging aware na sa mga sakit po nila. That's why nagpapakonsult na rin sila. Tama. Okay, talagang very good analysis po. And siguro idadagdag ko dyan, Miss Annie at saka Doktora, dati kasi ang mga babae mas relax ang buhay, nasa bahay, nag-aalaga ng mga anak, kanya. Pero ngayon, nag-aalaga ka na nga ng mga anak mo, inaalagaan mo pa yung asawa mo, may trabaho ka pa. Tapos ang Multitasker. dami mong stress. Di ba, no? Kasi we are Yes. multitaskers. So I think that's one also of the reasons. Tingnan mo na lang sa ating palabas, Serbisyong Bayanihan, ang daming kababaihan dyan, nakasama po natin, na lahat mahuhusay. Pero may mga inaalagaan na pamilya, o kaya asawa, o kaya yung mga kamag-anak nila, sila rin na nag-aalaga. So Miss Annie, this is a very important topic for women like us. Go ahead po, Ma'am That's Annie. correct. That's correct, Attorney. Tama po kayo doon, Attorney Dot. Ayan, para makarami tayo, Attorney Dot, ito ang susunod kong tanong matapos ang tanong mo. Doktora Joanne, totoo ba na iba ang symptoms ng heart disease doon sa babae kung ikukumpara mo ito doon sa lalaki? Totoo ba yan? Mga lalaki, makinig kayo, manood kayo. Kami mga babae, attentively, makimanonood. Go ahead po. Thank you. Usually po, may pagkakaiba po. May pagkakaiba po ang symptoms ng babae at saka ng lalaki po. Usually yung mga lalaki nakaka-experience ng typical symptoms. Sinasabi nila na chest pain, mabigat ang dibdib. Sa mga babae po kasi, usually ang symptoms nila medyo atypical. Pag sinabi mong atypical, pwedeng may ibang symptoms na somehow similar to that na-experience nila. For example, ang babae, minsan ang na-experience muna nila is fatigue. Nagkakaroon sila ng mga parang epigastric pain, nagkakaroon po sila ng mga panghihina. Hindi po nila napapansin na yun pala po ay isang sakit na sa puso. Unlike ang lalaki, they usually present yung mga chest pain. Tapos, since mga lalaki is involved dun sa mga activities, kagaya ng, let's say, sa trabaho nila, okay, mga physical, okay, usually na-experience nila yung mga chest pain na sinasabi nila na parang may nakadagan or parang may nakaupo sa kanilang mga dibdib. So, yan po ang isang nangyayari kung bakit ang lalaki mas maagap nagpapakonsulta sa doktor kaysa sa babae. Lalo na sa ating mga babae, nagme-menopause po tayo, minsan nababrush off na lang po natin yung symptoms natin because we are just thinking na baka hot flashes lang to or baka ito ay dahil lang ng menopausal natin na which is usually nangyayari naman po talaga. Thank you for that. Okay. Alam mo, Attorney, Thank you very tatandaan ko much. yan, ha? Tatandaan natin yan. Kayo din. Attorney, go Yes. please. Thank you. Okay. Doktora, so nalaman na po natin na there are different symptoms dahil nga po minsan yung mga lalaki, iba naman kasi yung trabaho nila sa atin, iba rin ang stress natin. How would we, women, know if
a silent or subtle symptom. Sabi po ninyo kanina, fatigue, di ba? And then you also said epigastric pain. How would we know that these are already subtle symptoms of an oncoming heart attack po? Go ahead po, Doktora. Okay. Usually po, very important talaga that we seek a consult talaga. At the very early age po, lalo na kung meron tayong risk factors. Risk factors are very important to know as early bago ka pa magkaroon ng simptomas. Okay, ano-ano po ba yung mga risk factors na yon? Risk factors are like elevated cholesterol, hypertension, diabetes, yung mga bisyo, part po yan ng mga risk factors, yung pong ating lifestyle, pagiging sedentary po ba, meron po ba tayong sedentary lifestyle, yung hindi tayo nag-exercise, o wala po tayong activity, isang risk factor po yan. Knowing the risk factors will give us a warning po para malaman natin, nagsa-start na ba tayo magkaroon ng simptomas? Ito bang simptomas na to, na pagbigat ng dibdib, is related ba siya sa sakit sa puso? Kasi ayaw naman po natin na bigyan ng pag-aalala ang mga tao na kapag nakaramdam ng ganitong symptoms, kailangan na natin pumunta sa emergency room. Ito po ba'y heart attack na? Knowing if you are at risk, knowing if you have that I mentioned po na mga sakit kanina or mga dysfunction sa katawan, that helps us po para ma-identify po natin. Kasi like for example, ang epigastric pain, meron pong iba acid lang, okay? Pero may mga iba, yun pala start na po ng sakit sa puso. So sino-sino po ba yung mga very at risk po doon? Yung mga pasyente ho natin na usually yung mga bata-bata, okay? Wala masyadong risk factors or wala masyadong bisyo, medyo they can still observe. But if the persistence of symptoms po, may persistence ang symptoms, you have to consult. Ngayon, pag ikaw naman po ay nasa or yung age mo medyo hindi naman bata pero hindi pa rin matanda, but you started to develop po yung mga pagtaas ng blood pressure, may family history kayo ng ganitong sakit, you have to alert yourself na, teka lang, kailangan ko nang magpakonsulta sa doktor kasi baka ito na yung start. Kasi po, sa oras na mag-start na po ang simptomas, sometimes it can be too late na. So, mas maganda po talaga is mas maaga nating nalalaman po kung ano yung mga possibility po sa ating sarili po na pwede tayong magkasakit sa puso. Yun. Very good. Very well said, di ba, Miss Annie?